Isang mapagpalang araw muli, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga sa lahat ng ating makababayan na OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta po kayo dyan? At sana po ay kayo ay patnubayan, gabayan ng ating Panginoon Diyos. Okay? At siyempre, mas maganda kung ugalin po natin magdasal sa tuwing tayo po ay gigising sa umaga sapagkat yan po ay personal na pagkipag-usap sa ating Panginoon Diyos. Alright? So ito po, magandang gabi muli, magandang araw sa inyong lahat. Okay? Pilipinas, mabuhay and welcome! So ito po mga kababayan ito po palang tulay na bumagsak dyan sa may Kabagan, Santa Maria Bridge. Ito po pala ay nakunan ng dashcam ng mismong dumaan. Hindi ko lang alam kung ito ba yung dump truck o ito ay private car. Dumaan sa tulay habang binabagtas ng tulay. Okay? Nakuha ng video at bubagsak. Ito po ipapakita ko sa inyo yung video kung paano at ano ang nangyari base sa dashcam. Okay? So ito po mga kababayan na panoorin po ninyo So yan po mga kababayan hindi ko lang sure kung yan ba yung truck na may kargang bato. Dahil nakita niyo nagkukwentuhan pa yung driver or pahinante. Okay? So malamang yan yung truck na may kargang bato na sinasabing 102 tons. Ang bigat. Sabi dito sabi po dito sa Philippine Star, yung tulay pala ay mayroon lang capacity na 45 tons. Pero napahabalita na itong truck ay 102 tons ang karga. So babagsak talaga. Babagsak talaga. Talagang hindi kakakayanin. Pero nakapagtataka mula doon sa entry, nakatakbo pa ng nandito 60 meters. 60 meters pa yung narating bago bumagsak yung tulay. Kasi yung tulay pala na yan, yung tulay pala na yan ay may haba na
990 meters. Tingnan ko nga dito kung ilan bang haba niyan. 990 meters ba? Okay. Okay, yan po, tama. 900 meters yung haba ng tulay. Okay, 900 meters po yung mismong kahabaan ng tulay. At yung narating ng truck bago bumagsak ay 60 meters. Ngayon ito ay nakalagay dito sa Philippine Star. The bridge span 990 meters and consists of 12 arc, bridge span and 9 spans of pre-stressed concrete girders. Was constructed by RD Interior Junior Construction. Ang contractor pala niyan ay RD Interior Junior Construction. Okay? At sinimulan pala gawin yung tulay na yan ay November 2014. Okay? It was initially slated to be completed in 2019 but underwent retrofitting and was officially completed on February 1. Okay? At a total cost of 1.2 to 25 billion. Well, laki. 1.2 billion pala ang total na ginastos niyan. Okay? Ng bridge na yan, Pero alam niyo po yung mga kababayan na may bulong-bulungan kasi. May bulong-bulungan, mayroong chismis na di umano itong may-ari ng itong kontraktor ay isang mambabatas congressman di umano. Base sa mga bulong-bulungan. Okay? Taga-Cagayan. Sabi Iyan po hindi naman nating sigurado pero bulong-bulungan lang naman. Nakakalungkot na biro mo 2014 natapos siya February 1, 2025. So ilang taon? 10 years. 10 years siya ginawa bago natapos. Ibig sabihin, 3 presidente ang kanyang inabot. Kasi kung 2014, so ibig sabihin nun, 2 years bago bumaba si Noynoy Aquino, sinimulan siyang gawin. Tapos sa panahon ni Tatay Digong, 6 years. Kailan siguro dahil dun sa may pandemic kaya medyo na-delay. Ngayon sa panahon naman ni Marcos, 3 taon. Inabot ang 3 taon. Naka-3 taon sa panahon ni Marcos bago natapos. Okay? Napaisip lang ako mga kababayan, kasi yung tulay, di ba, magmula doon sa Bukana, pagpasok ng truck, nakatakbo pa siya ng mga 60 meters bago bumagsak yung tulay. Okay? Tinangan natin dito ulit sa video. Okay? Para mas okay. Ito Dito po kasi sa video, tanggalan ko nga na sounds para mas maayos yung ating pagsasalita. Okay? So dito sa video, pagpasok sa Bukana, yan Okay, so yan po yung entry. Yan. Yan po yung entry ng tulay. Okay. Ang ganda pala ng may mayroon pa mga magagandang ilaw. Mayroong violet.
Paiba-ibang kulay ng ilaw May dilaw, may yellow, may blue. Ang ganda Talagang ang ganda ng design. So, ibig sabihin yan, kung yan po ay matibay o mahina, dapat pagpasok pa lang sa bukana, sa entry ng tulay, bumagsak na. Pero bakit nakakapagtataka na umabot pa ng 60 meters saka bumagsak doon sa portion na yon? So, ibig sabihin, yung portion na yon ay mahinang klase. Kasi kung lahat yan pare-parehas, ang tibay ng materials na ginamit, dapat doon pa lang sa pagpasok sa bukana, bumagsak na siya. Kasi 45 tons lang yung capacity ng tulay sinasabi, ang truck daw ay 102 tons. Di ba? Ang ganda bagong-bago talaga. Parang feeling mo na sa yung sa patay hindi ang ilaw. Alam niyo ba yun? Ibig sabihin ng patay hindi ang ilaw, mga kababayan. Ayun, bagsak. Ang layo na narating di ba? Ang layo nung narating bago bumagsak yung truck. Kaya nakapagtataka kung bakit. Ngayon, sabi dito sa balita ay balak daw imbestigahan ng otoridad dito. Ng gobyerno. Sabi dito sabi dito sa Philippine Star. According to the Department of Public Works and Highways, DPWH Regional Office 2 or Region 2, the dump trucks carrying boulders with an estimated gross weight o vehicle weight of 102 tons. So, grabe hindi ko alam bakit iyan po ay pinayagan na ganun ka bigat. Tapos ang tulay ay 45 tons lang pala. Yan po base dito Base po dito sa article ng Philippine Star. 102 tons ang truck na dumaan doon sa tulay. Diba? May problema talaga dyan. Ngayon, di ba yung tulay, bago dun sa bukana sa entry, may nakalagay dun yung kung ilan yung capacity. Ganun yan mababasa ninyo mababasa ninyo Ngayon, kung sinasabi na 102 tons ang bigat ng truck, so ibig sabihin, walang problema yung tulay. Talagang may problema lang talaga ang truck kung talagang mabigat masyado. Diba? May problema yung truck. Bakit pinilit na dumaan na ganun pala kabigat ang kanyang karga? Diba? Kasi, alam po ninyo kasi mga kababayan, ito ngayon ang bangayan sa social media. Kasi diba, dahil yung tulay na yan, panahon ni Ninoy Aquino, sinimulan, naging dumaan sa kay Duterte, inabotan ng kay Marcos, 3 years. So ngayon, nagtuturuan. Ayan, proyekto ni Digong. Sabi naman ng isa ng Maka Duterte, proyekto yan ni Marcos. Typical na turuan, sisihan ng mga may kanya-kanyang kinakampihan, minamanok kumbaga. Pero ako bilang DDS, patas tayo.
pinagbabasihan natin itong article ng Philippine Star na 45 capacity lang yung tulay pero ang dumaan na truck base sa report 102 tons. So may problema talaga. Doon may problema. Hindi doon sa kung sino ang presidente, kung sinong kaninong panahon ginawa. Hindi doon ang problema. Ang may problema, malamang at sa malamang doon sa driver o yung truck na dumaan. Base dito base sa balita. Okay? Sabi dito, linaw Philippine Star ito basahin ko para mas malinaw dire-diretso. According to the DPWH o Department of Public Works Regional Office 2, dump truck carrying boulders with estimated gross vehicle weight of 102 tons was passing over the bridge at the time of incident. Estimated lang estimated sabi, 102 tons. The Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office reported that 6 people, including a child, were injured and taken to the hospital while the truck driver remains missing. Saan na punta yung truck driver? Malis. The bridge, which span 990 meters, consists of 12 arc. Bridge span 9 spans of the pre-stressed concrete girders was contracted by RD Interior Junior Construction. So yan mga kababayan kaya siguro dapat imbestigahan. At kung mayroong pag-aabuso o pagkukulang doon sa part ng truck, panagutan nila. Panagutan nila. Siyempre, ang laki ng gastos, 102 billion, di biro yan. Tsaka kung tingnan dito kung titingnan nyo dito sa aerial shot, ang ganda pala ng ang ganda pala ng view nito. Ang ganda ng view sa ibabaw. Aerial shot. Ayan, Ganda ng pagka-design niya. Yung pagkagawa ng arko. Parang tingnan mo, parang pang world class, pang ibang bansa, kumbaga. Kaya lang, sa isang iglap bumagsak. Di ba? Ang ganda ng view. Okay?